Salam and welcome sa IF 101, Usapang Islamic Finance sa Bangsamoro. Sa nakaraang episode sa IF 101, tinalakay natin ang Sharia bilang pundasyon ng ating pag-aaral tungkol sa Islamic Finance. Natutunan natin na ang Islamic Finance ay bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim, kung saan ang batayan nito ay nakaugat sa Sharia o ang tinatawag nating Islamic Law. Ngayon, tatalakayin naman natin ang fiqh muamalat at ang koneksyon ng Islamic Finance sa conventional finance. Ang muamalat ay parte ng Sharia patungkol sa pakikitungo sa kapwa. Naiiba ito mula sa ibada, kung saan nakasaad na ang pakikitungo ng tao sa kanyang tagapaglikha, kay Allah Azza wa Jal. Una, dahil nasa fiqh muamalat ang Islamic Finance, ito ay tumatakbo sa prinsipyo ng pagpapahintulot o permissibility. Lahat ng kontrata o kasunduan ay pinapayagan, at lahat ay pwedeng maging paksa sa kontrata o pagpapahintulot maliban sa mga ipinagbabawal ng Sharia. Ang tao ay may likas na talino na pinagkaloob ng Allah Azza wa Jal, at ito ay nararapat na gamitin sa tamang pamamaraan. Ito ay iba sa ibada, dahil ang ibada ay nagsasabi kung ano ang nararapat gawin at sundin, at yun lamang ang maaaring gawin ng tao sa kanyang pakikitungo sa Diyos. Pangalawa, ang Islamic Finance ay umiikot sa kontrata na ginagawa sa pagitan ng dalawang partido. Kaya kinakailangan na may pahintulot ang bawat partido sa paggawa nito. Ang pahintulot na ito ay ang tinatawag na mutual consent. Ang kontrata ay kinakailangan na malinaw at naiintindihan ng lahat. Binibigyang halaga ang kapakanan ng bawat partido sa kontratang pangangalakal at hindi nakikita na lamang ang partidong may kakayahang mamuhunan o yung may yaman. Pangatlo, dahil may kontrata at pinagkasunduan ang mga obligasyon dito, lahat ng mga naipangako ay kailangan tuparin ng bawat isa. Ang napagkasunduan ay pinapatupad maliban lamang kung bawal o labag sa Sharia. Mula sa ating mga previous episodes hanggang sa ngayon, natutunan natin na ang Sharia ay palaging naglalayo ng pakinabang sa pangkalahatan o public interest o ang tinatawag nating maslaha. At ang doktrina sa Sharia ay laging may pangangalaga sa katarungan o justice and equity o ang tinatawag nating ishtihasan. Naibahagi na rin sa atin na ang Sharia ay kumpletong pagsasabuhay ng Islam o complete way of life. Bilang Muslim, ang utos sa pagsamba, sa pakikitungo sa tao, sa pamumuno, sa pagnenegosyo ay lahat may kaugnayan sa Sharia. Kasama na ang mga gawain ng pangangalakal o financial matters. Ang utos ng Sharia patungkol sa pamumuhunan o Islamic finance ay ang karapatang kumita kung ang kaakibat na responsibilidad sa pagkuha nito ay naiambag. Ang tubo o kita ay bunga ng kasipagan at paggugol ng oras, talino at yaman sa isang negosyo. Hindi nakukuha ang tubo sa paglipas lamang ng panahon o sa paghihintay. Ibig sabihin, hindi equivalent ng capital productivity ang interest. At ang kita ay karugtong ng posibilidad ng pagkalugi o ang tinatawag na risk and return. Ayon sa hadith, the right to profit from something goes with the responsibility for it. Ibn Majah, hadith number 2243. Ito ang pinakaaral kung paano kumita sa Islamic finance at kung bakit pinagbabawal ang interes. Ang pinaka-importanting makasid o layunin ng Sharia sa pangangalakal o finance at economics ay ang pagsisigurado na nakabubuti rin sa komunidad at sa nakararami ang pagkamit ng kagustuhan ng tao. Nakukuha ito sa pagprotekta sa buhay ng tao, sa kanyang relihiyon, sa pamilya at sa mga susunod na henerasyon, sa kanyang angking talino at sa kayamanang naipundar. Kabilang din ito sa pagkakaintindi natin na ang mga utos sa Islam ay buo kapag tinutupad ng mga Muslim. Dahil kung hindi buo at pinipili lamang kung aling aspeto ang pinoproteksyonan, mangingibabaw ang pansariling kagustuhan at hindi magiging patas ang pamumuhay na pwedeng ikasira ng karamihan. Ang prinsipyo nga bang ito ay para lamang sa Islam? Pangalawa,
Pinahihintulutan ang tao na gawin ang kanyang mga kagustuhan o ang pursuit of human wants, kahit na ang kagustuhan na umasenso o yumaman. Hindi nakasaad sa mga aral ng Sharia na ipinagbabawal ito, at ang tandaan lamang ay hanggat nasa tama at pinahihintulutan ng Sharia ang mga gawain na ito ay maaari. Ang kagustuhang ito at ang pagkilala sa hangganan sa mga pwedeng gawin ay hango lang ba sa aral para sa mga Muslim? Ipinapakita nito na ang mga aral ay para sa lahat ng tao, hindi lamang para sa mga Muslim. Ang kaibahan lamang ay nakapaloob ang mga aral na ito sa Sharia. May inaatas na mga wastong tungkulin sa pakikitungo sa kapwa o ang tinatawag na social and moral norms pagdating sa pamamalakad ng negosyo at pangangalakal. Kabilang dito ang pagbabawal sa panlilinlang, panlalamang at sa mga hindi patas na pamamalakad. Kabilang din dito ang pag-iwas sa nakasasamang produkto o serbisyo, ang pag-iwas sa korupsyon at pandaraya, at ang pag-iwas sa panunuhol upang makalamang. Ang mga tamang gawain na ito ay parte ng pagsunod sa Sharia. Ngunit itong mga aral na ito ay layunin lang ba ng mga Muslim? O dapat layunin ng bawat isa? Makikita natin na kahit na maliwanag ang pagsunod sa Sharia ng mga Muslim, ang mga utos dito ay hindi malayo at hindi taliwas sa kinikilalang mabuti at patas na gawain na dapat tularan ng sangkatauhan. Batay sa ating naintindihan, ang mga layunin ng Islamic finance ay hindi lamang angkop para lamang sa mga Muslim. Ngayon alam na natin na ang Islamic finance ay hindi lamang para sa mga Muslim. Ano naman ang kaibahan nito sa nakasanayang pamamaraan ng salapi ng nakararami? Maraming pagkakapareho ang Islamic finance sa conventional finance o yung alam nating sistema ng kalakal na gumagamit ng interes. Una na rito ang parehong may intensyon at layunin na kumita o magparami ng yaman. Nasabi na natin na pinapahintulutan ng Sharia ang pagkakaroon ng yaman. At ang Islamic finance ang sistema kung saan ginagamit ang yaman upang mamuhunan sa negosyo at pagpapalago ng kalakal. Ang layuning kumita ay parehong kagustuhan ng Islamic finance at ng conventional finance. Magkaiba man sa pamamaraan, ang pagpapalago ng yaman at kita ay ang parehong ninanais na bunga. Katulad din ng conventional finance, nakikita sa Islamic finance ang ginagampanang papel o role ng mga bangko, ang pagkakaroon ng deposit account sa Islamic banks, at financing or pagpapautang katulad ng loan sa conventional banks. Ang mga Islamic banks din ay may serbisyong remittance, investments, letters of credit, at guarantees. Mayroon ding Islamic finance sa mga stock exchange, money markets, at kumpanyang nagsasagawa ng serbisyo halintulad ng insurance at investment. Halos magkapareho ang sistema ng conventional at ng Islamic finance pagdating sa pagpapaikot ng salapi sa ekonomiya. Inuugnay nito ang mga may ekstra na salapi at yaman sa mga taong nais humiram para sa puhunan sa negosyo o para sa personal na pangangailangan. At dahil ang Islamic finance ay kumukuha ng salapi at yaman galing sa ordinaryong mamamayan at sa nakararami, ito rin ay sinasakupan ng otoridad na nangangasiwa sa pananalapi at ekonomiya. Ang mga Islamic banks at mga institusyong sakop ng sistema nito ay kailangan magsumite at mag-report sa parehong mga ahensya na may patnugot sa salaping bayan. Maliban dito, ang mga Islamic financial institutions ay kinakailangan din sumunod sa mga utos ng Sharia para mapanatili na ito ay ayon sa pamamaraan na turo ng Islam. Tingnan naman natin ang mga malaking pagkakaiba ng Islamic finance sa conventional finance. Ang pinakabukod-tanging katangian ng Islamic finance ay ang pagbabawal sa paggamit ng interes o ang tinatawag nating riba. Magkapareho kung ikaw ang nagpapahiram o nangangailangan ng salapi. Ang riba ay malinaw na ipinagbabawal sa banal na aklat at makailang beses itong ibinanggit sa Holy Quran. Ayon sa Holy Quran, sa chapter 2, verse 275, exchange is like usury, but Allah Azza wa Jal has permitted exchange and forbidden usury. Ayon sa chapter 30, verse 39, whatever you lend out in usury to gain value through other people's wealth will not increase in God's eyes,
But whatever you give in charity, in your desire for God's approval, will earn multiple rewards. Ayon sa chapter 3, verse 130. You who believe, do not consume usurious interest, doubled and redoubled. Be mindful of God so that you may prosper. Sinasabi rito na ang riba ay pinagbabawal habang ang negosyo, kalakal o komersyo ay pinapayagan. Kahit anong pagpapayaman mo gamit ang riba ay hindi ikinatutuwa ng Allah Azza wa Jal. Bagkus, ang tao na gumagamit at nagpapataw ng riba ay sinasabing kalaban ng Allah Azza wa Jal at kanya itong hinahalin tulad sa isang gera. Sinasabi rin sa Quran na ang pagsunod sa utos laban sa riba ay gawain ng totoong naniniwala sa Islam. At sino man ang susunod sa gabay ng Allah Azza wa Jal ay makakamit ng tagumpay. Tatalakayin pa natin ito sa ating susunod na episode. Salamat sa panonood! Abangan sa susunod na linggo ang bagong paksa na tatalakayin natin tungkol sa Islamic Finance. Ibahagi niyo rin ang inyong mga natutunan sa inyong mga kakilala at sama-sama tayong tumangkilik at matuto. Muli, ito ang IF 101, Usapang Islamic Finance sa Bangsamoro.